May pag-asa ba ang Golden State Warriors o ang Los Angeles Lakers sa championship? Bago yun, pag-usapan muna natin ang unang season ni Victor Wembanyama sa NBA. Mula nang unang lumabas si Victor Wembanyama sa radar ng NBA, ang kanyang kakaibang blend of size, kasanayan at fluidity threatened na masira ang laro ng mga sikat na NBA player. Gayunpaman, ang mga tao ay marahil ay hindi handa para sa kanya na maging isang transcendent talento sa simula pa lang. Iyon ay maaaring tunog hyperbolic para sa isang tao na may average na mas mababa sa 30 minutes sa isang koponan ng San Antonio Spurs na natatalo ng 80% ng mga laro nito, ngunit ang mga numero ay sumusuporta dito. Despite the lack of talent around him, kailangan niya ng solidong point guard para makasama niya. Si Wemby ay nasa number 12 na pinakamahusay na player efficiency rating na naipost ng isang rookie rotation player. Higit pang kahanga-hanga, siya ay nasa kurso upang maging ikapitong manlalaro lamang, anuman ang karanasan sa average na 20 points, 10 rebound, 3 blocks and 3 assists per games. Gumagawa na siya ng mga statistical oddities at first-of-their-kind achievements, kahit na ang Spurs ay patuloy na maingat na sinusubaybayan ang kanyang mga minuto at sinisikap na huwag masyadong ihagi sa kanya ng masyadong maaga. Kapag hinayaan nila siyang ibuka ang kanyang mga pakpak na pterodactyl, ang mga resulta ay nakakapanghina. He doesn't have ceiling, sinabi yun ni LeBron sa mga reporters. Nagagawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin sa kanyang career. Ang lahat ng mga araw ay tumuturo sa ito ang bukang liwayway ng susunod na superstar ng NBA. At magagamit ng Spurs na nakatali sa lottery ang kabuuan ng kanilang stretch run upang tumuon sa pag-unlad ni Wembanyama. Tila nag-tear up na siya noong buwan ng Pebrero, nang nag-average siya ng 21.3 puntos sa 47.4, 41.3, 83.1 shooting na may 10.7 rebounds, 4.5 assists at 3.9 blocks bawat laro, at maaari niyang patuloy na umakyat sa hagdan sa huling 6 na linggo. Bagamat may mga panalo ang team ng Warriors at Lakers, may mga maraming katanungan kung may pag-asa ba sila sa championship. Ang ilang ideya na ang 9th at 10th seeded team sa Western Conference ay maaaring mag-drive sa ika-4 na pinakamahalagang plotline ng stretch run. Kung ang lahat ng alam natin tungkol sa Los Angeles Lakers at Golden State Warriors ay kung ano ang kanilang ginawa ngayong season, kung gayon ang atensyon ay hindi mabibigyang katwiran. Malinaw na alam natin at halimbawa, na sa unang 4 na season na pinagsama ng Lakers sina LeBron James at Anthony Davis, 2 beses na silang nakarating sa Western Conference Finals at minsang nanalo ng kampyonato. Alam din natin na ang Warriors ay nakakuha ng 4 na titulo mula nang bumuo ng isang nucleus sa paligid nina Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson at head coach Steve Kerr. Maaaring hindi mahalaga ang kasaysayang iyon sa mga nag-aalinlangan, ngunit ipinapakita nito na ang mga koponang ito at lalo na ang mga NBA star na nangunguna sa kanilang mga teams ay makakapaghatid sa pinakamalalaking yugto at sa ilalim ng pinakamaliwanag na panalo. Ang mga teams na ito ay mayroon ding tumaas na pangangailangan ng madaliang pagkapitalize sa anumang natitira sa prime ng kanilang mga stars, kaya marahil mayroon silang higit pang mga trick sa kanilang manggas kaysa sa ipinakita nila sa puntong ito. Ang kanilang mga upsides ay may kakaila, ngunit ang pagkakapare-pareho ay ang palaisipan na kanilang pinaghirapang lutasin. Gayunpaman, ang bawat isa ay maaaring nasa proseso ng pag-uunawa ng mga bagay. Parehong may top 3 na record noong buwan ng Pebrero, pangalawa ang Warriors sa 11-3, tumabla ang Lakers sa ikatlo sa 9-3 na nagmumungkahi na sila ay nasa tuktok na sa perpektong oras. Ang pag-flash ng form na ito sa loob ng ilang linggo ay nakapagpapatibay, ngunit ang pagpapanatili ng tagumpay na iyon sa loob ng maraming buwan ay isa pang hamon. Gayunpaman, ito ang dapat gawin ng parehong mga teams upang maihatid ang kanilang matagal ng pag-asa para sa pagtatalo. Yun lang, salamat.